Ang bawat ingay ng basag na babasagin sa tindahan ay tila musika sa tainga ni Mara. Ngunit ang himig na yon ay mabilis na napalitan ng pamilyar na tunog ng pagkabigo, ang malakas na beep ng credit card machine na nagpapahiwatig ng decline transaction. Napangiti siya ng pilit sa tindera, ramdam ang pamumula ng pisngi. Bakit ba kasi hindi niya matandaan kung kailan huling nagbayad si Mang Lando ng bill niya? Pasensya na po, ma'am. Malumanay na sabi ng tindera. Declined po. Ha? Declined? Kunot noong tanong ni Mara. Tila hindi maintindihan. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses sa ingay ng tumatawag na cellphone sa bulsa niya. Si Mang Lando. Agad siyang napangiti. Isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Okay lang po, miss. Ako na lang kakausap sa bangko. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Papa? Mara, nasa mall ka pa ba? Ang barito ng boses ni Mang Lando ang bumati sa kanya. May bahid ng pagkayamot. Nag-decline na naman ang card mo. Hindi ko na nga nakikita kung saan napupunta ang pera mo. Ay, Papa, sorry po. Hindi ko po namalayan. Kakausapin ko po ang bangko. Sabi ni Mara, pilit pinagaan ang tono. Alam niyang sa huli, si Mang Lando pa rin ang mag-aayos. Ganoon naman lagi. Sa loob ng 15 taon ng kasal nila ni Ray, hindi pa nila naranasan ang mag-alala sa pera. Si Mang Lando ang kanilang tagapagligtas, ang kanilang bangko, ang kanilang lahat. Hayaan mo na. Nakausap ko na ang bangko mo. Nakapila na ang bayad. Sagot ni Mang Lando. Tila naiinis pa rin. Pero Mara, kailangan nating mag-usap ng masinsinan mamayang gabi. Dinner sa bahay kasama si Ray. Huwag kayong malilate. Nakahinga ng maluwag si Mara. Isa na namang krisis ang naiwasan. Salamat, Papa. Opo, nandoon po kami. Love you. Pagkababa ng tawag, tila nawala ang lahat ng bigat sa kanyang balikat. Nagpatuloy siya sa pamimili, tinitignan ang mga mamahaling bag at sapatos na parang walang nangyari. Bakit nga ba siya mag-aalala? Nandoon naman si Mang Lando. Kinagabihan, naghanda si Mara para sa hapunan sa bahay ng kanyang ama. Siniguro niyang ang suot niya ay elegante, maganda, bagay sa sosyal na setting na karaniwan nilang kinalalagyan. Si Ray naman, tila walang problema, nakatawa pa habang nagbibiro sa telepono. Para sa kanila, ang buhay ay isang walang katapusang piyesta at si Mang Lando ang tagabayad. Nang dumating sila sa malawak at marangyang bahay ni Mang Lando, sinalubong sila ng mabangong amoy ng inihandang pagkain. Ang mesa ay punong-puno ng iba't ibang putahe, mula sa inihaw na salmon hanggang sa mamahaling paella. Oh, Papa, ang dami namang handa! Masiglang bati ni Mara. Humalik sa pisngi ng ama. Para sa pamilya ko, walang imposible. Nakangiting sabi ni Mang Lando. Ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Mara. Halik kayo, maupo na tayo. Nagsimula ang hapunan sa tawanan at kwentuhan. Kinukwento ni Ray ang kanyang bagong project na hindi naman talaga proyekto kundi panonood lang ng series sa Netflix. Ngunit si Mang Lando ay tila hindi nakikinig. May malalim na iniisip. Maya-maya, umubo si Mang Lando at nawala ang ingay sa hapag. May gusto akong sabihin sa inyo, mga anak. Napatingin si Mara at Ray sa ama. Parehong may kunot noo. Bihira itong magsalita ng seryoso habang kumakain. Sa loob ng 15 taon, buhat ng ikasal kayo, ako ang gumastos sa inyo. Simula ni Mang Lando. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Mula sa upa sa kondo, sa kotse nyo, sa mga credit card bills, sa pagkain, sa lahat ng luho nyo. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Ray. Papa, ano bang pinupunto nyo? Alam naman naming tinutulungan nyo kami. Anak nyo si Mara, at ako ang asawa niya. Pamilya tayo. Pamilya? Kung pamilya tayo, bakit parang hindi nyo alam kung paano mabuhay ng mag-isa? Sagot ni Mang Lando. Biglang tumaas ang tono.
Para kayong mga bata na umaasa sa magulang. Napahawak si Mara sa braso ni Ray, nagbabala sa pamamagitan ng titig. Ngunit huli na, ang pagmamalaki ni Ray na matagal nang natabunan ng kaginhawaan ay sumabog. Bakit, Papa? Dahil hindi nyo na rin kayang tustusan kami. Kaya nyo lang naman kami pinapamukha na ganyan kami dahil kayo ang mayaman. Galit na sabi ni Ray, sabay patak ng tinidor sa plato. Kayo ang nagbigay sa amin ng ganitong buhay. Tapos ngayon, kami ang sisisihin nyo. Kayo ang failure sa buhay, Papa. Dahil hindi nyo tinuruan ang anak nyo na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ginawa nyo kaming dependent. Natahimik ang buong hapag. Ang mga salita ni Ray ay tumagos, hindi lang sa tenga ni Mang Lando, kundi pati na rin sa puso ni Mara. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Ray. Ang mukha ni Mang Lando ay namutla. Pagkatapos ay nagdilim. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tinidor. Failure, ha? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Alam niyo ba, Ray, Mara, kung magkano ang ginastos ko sa inyo sa loob ng 15 taon na yan? Napatingin sila. Nag-isip kung ano ang susunod na sasabihin ng matanda. Kung pagsasama-samahin lahat, mula sa maliit na allowance hanggang sa pinakamalaking bayarin, umabot sa halos 7 milyong piso. Nalaglag ang panga ni Mara. 7 milyon? Sa isang iglap na wala ang lahat ng ginhawa at katiwasayan na nararamdaman niya kanina. Ang lahat ng luho, ang lahat ng pagpapabaya ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Napatingin siya kay Ray na tila hindi makapaniwala. 7 milyon! Utal ni Ray, nagbalik ang kulay sa mukha. Hindi totoo yan, Papa. Totoo, matigas na sabi ni Mang Lando. At simula ngayon, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay matalim. Wala na kayong matatanggap na kahit ano mula sa akin. Isang kusing, wala na. Papa, ano bang sinasabi niyo? Gulat na tanong ni Mara. Tila nabingi sa sinabi ng ama. Simula bukas, Mara Ray. Kayo na ang magtatrabaho. Kayo na ang bubuhay sa sarili ninyo. Titigil na ang lahat ng automatic payments na ginagawa ko para sa inyo. Huwag niyo akong hanapin. Dahil hindi niyo ako makikita at hindi na ako tutulong sa inyo. Pagkasabi nito, kinuha ni Mang Lando ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May pinindot siya at sa bawat pagpindot, tila may bumibigat na bato sa dibdib ni Mara. Hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa ng kanyang ama, ngunit ang pakiramdam ay tila may mahalagang bagay na kinukuha mula sa kanya. Isang serye ng ding ang maririnig mula sa cellphone ni Mang Lando. Ang bawat ding ay tila nagpapahiwatig ng pagputol ng isang ugat, isang koneksyon na nagbibigay sa kanila ng buhay. Ang kanyang ama, na dati tagapagbigay ng lahat, ay ngayon ay nagiging tagapagputol. Ngunit ang hindi pa nalalaman ni Mara at maging ni Ray ay hindi lamang ang kanilang mga bank account ang pinipili ng kanilang ama. Higit pa doon ang kanyang pinakakawalan. Tama na, Lando. Kailangan na nilang matuto. Kahit masakit. Kahit na sa totoo lang, wala na rin akong maisusustento. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ang gumising kay Ray. Ngunit hindi ito sinabayan ng karaniwan niyang pakiramdam ng kapayapaan. Sa halip, isang mabigat na ulap ang bumalot sa kanyang isip. Ang mga salita ni Mang Lando kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. 7 milyong piso. Wala na kayong matatanggap na kahit ano mula sa akin. Bumangon siya. Pakiramdam ay pagod na pagod kahit bagong gising. Kinuha niya ang cellphone at ang dami ng notifications ang agad bumungad sa kanya. Hindi ito tulad ng karaniwan niyang umaga na puno ng updates mula sa social media. Sa halip, ito ay sunod-sunod na mensahe mula sa iba't ibang bangko at service providers. Your automatic payment for electricity bill has been canceled. Your credit card payment for card number was declined due to insufficient funds from the primary account holder.
Your car loan payment for car model has not been processed. Your monthly rent for condo unit is overdue. Napahawak si Ray sa kanyang ulo. Hindi na siya makahinga. Ito na nga ang sinasabi ni Mang Lando. Totoo nga. Ang lahat ng automatic payments na yon ay galing pala talaga sa kanyang biyenan. At ngayon, wala na. Ray, gising ka na? Malumanay na tanong ni Mara. Nakadarating lang mula sa kusina. May hawak na tasa ng kape. Walang kape. Ha? Naguguluhang tanong ni Ray. Walang kape. Walang asukal. At mukhang walang gasul. Sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila pagod at may bahid ng pagtatampo. Ayaw kumuha ni Manang Mel. Sabi niya, may unpaid bills daw tayo. Nagulantang si Ray. Ito ang unang pagkakataon na naranasan nilang maubusan ng basic necessities. Palagi na lang may stock sa pantry, palaging may laman ang refrigerator. Ang buhay nila ay parang isang pelikula na biglang nag-cut sa isang madilim na eksena. Hayaan mo, ako na ang bahala. Matigas na sabi ni Ray, kahit hindi niya alam kung paano. Lumabas siya, naghahanap ng pwedeng kainin. Ngunit ang lahat ng grocery stores na dating kinukunan nila ay nanghihingi ng cash. At ang cash sa wallet niya, kulang. Napilitan si Ray na maglakad patungo sa isang karinderya. Matagal na niyang hindi naranasan ng ganito. Ang init, ang alikabok, ang amoy ng usok ng sasakyan. Noon, laging naka-aircon ang sasakyan niya. Laging may driver. Ngayon, naglalakad siya at ang tanging naririnig niya ay ang mga busina ng jeep at ang mga boses ng mga naglalako. Sa karinderya, umorder siya ng lugaw at isang basong tubig. Napatingin siya sa mga kumakain sa paligid. Mga ordinaryong tao, masaya sa kanilang simpleng pagkain. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding hiya. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya naging ganito? Pagkatapos kumain, napagdesisyonan niyang maghanap ng trabaho. Nagpunta siya sa isang job fair na nakita niya sa social media. Maraming tao, lahat ay may resume at naka-formal wear. Si Ray, naka-t-shirt at jeans lang. Anong experience mo? Tanong ng isang HR officer matapos tignan ang blankong resume ni Ray. Nag-manage po ako ng sarili kong negosyo dati. Sagot ni Ray, na ang totoo ay isang maliit na startup na pinunduhan ni Mang Lando at mabilis na nalugi. May proof ka ng management experience o kahit anong reference? Hindi nakasagot si Ray. Wala siyang maipakita. Ang totoo, matagal na siyang walang tunay na trabaho. Ang tanging trabaho niya ay ang pagiging asawa ni Mara at manugang ni Mang Lando. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tinapay at sardinas, ang tangi nilang meron, nagsimula na ang pagtatalo. Ray, wala na tayong pera. Hindi na tayo makabili ng gatas para sa anak natin. Halos umiiyak na, sabi ni Mara. Anong gusto mong gawin ko, Mara? Hindi ako sanay magtrabaho ng ganito kaaga. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ka sanay? Pero bakit hindi mo sineryoso yung offer sa'yo dati? Yung sa multinational company? Kung tinanggap mo yon, hindi sana tayo ganito ngayon. Singhal ni Mara. Napatingin si Ray sa kanya. Alam niya ang tinutukoy ni Mara. Ilang taon na ang nakalipas, may nag-offer sa kanya ng magandang posisyon sa isang kumpanya, ngunit tinanggihan niya dahil sa tingin niya ay hindi iyon ang passion niya. Ang totoo, natakot lang siya sa responsibilidad, natakot siyang umalis sa comfort zone na ibinigay ni Mang Lando. Huwag mong isumbat sa akin yan, Mara. Alam mong ayaw ko sa corporate world. Gusto kong maging creative. Depensa ni Ray. Kahit alam niyang walang punto ang kanyang sinasabi. Ang creative na yon ay nangangahulugan lang ng pag-upo sa bahay at pag-asa sa pera ni Mang Lando. Habang nagtatalo sila, biglang nagring ang telepono ni Mara. Hello? Oh, Ma'am Reyes? Napatingin si Mara kay Ray. Ang kanyang mukha ay biglang namutla.
Po? Ngayon po? Pero wala po kami. Mayroon po kaming 2 days to settle po, hindi po ba? Napakagatlabi si Mara. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Opo, opo. Pasensya na po. Ibaba ni Mara ang telepono at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ray, yung landlady natin, binigyan lang tayo ng 24 oras para bayaran ng upa. Kung hindi, palalabasin na raw tayo. Napahawak si Ray sa kanyang ulo. Ang kondo na ito na binabayaran ni Mang Lando ay magiging dahilan ng pagkawalan nila ng tirahan. Hindi siya makapaniwala. Ito ba ang katapusan? Ang kanilang mundo ay gumuho na. Nagsimula siyang maglakad palabas ng pinto kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ray, saan ka pupunta? Tanong ni Mara. Tila hindi maintindihan. Hindi ko alam, Mara. Sagot ni Ray. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ayaw kong magpakamartir para sa isang trabahong ayaw ko. Napatingin siya kay Mara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo naiintindihan, Mara. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang ganitong sitwasyon. Alam mo ba kung anong pakiramdam na tawagin kang failure ng sarili mong biyenan? At ikaw ang nagtulak sa akin dito. Tumalikod si Ray at lumabas ng pinto. Iniiwan si Mara na tulala. Nakatitig sa kawalan, habang hawak-hawak ang cellphone na nagpakita ng babala sa kanila. Naiwan si Mara sa loob ng tahimik at biglang lumalamig na kondo. Ang bawat salita ni Ray ay tila mga saksak sa puso niya. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ang paratang na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Totoo ba? Siya ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Sinubukan niyang kalmahin ang sarili, huminga ng malalim. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang kumilos. Wala na si Mang Lando at wala na rin si Ray ngayon. Tanging siya lang ang natitira para sa kanilang pamilya. Sinubukan niyang isa-isahin ang mga gagawin. Una, pera. Kailangan niya ng pera. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang mga kaibigan. Ngunit bawat tawag ay nauwi sa pagkabigo. Mara? Nako, sorry. Busy kami ni Hubby sa spa weekend namin, sabi ng isang kaibigan. Ay Mare, wala akong pera ngayon. Nag-invest kami sa bago naming business. Sagot ng isa pa. Bawat sagot ay tila nagpapamukha sa kanya ng kanyang kahinaan. Dati, kapag humihingi siya ng pabor, ang pera lang ni Mang Lando ang tatanungin. Ngayon, sa sarili niyang pangalan, tila walang gustong tumulong. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Naubusan siya ng pag-asa na pagdesisyunan niyang lumabas para magpahangin. Habang naglalakad sa mall, nakita niya si Tita Elena, isang dating empleyado ng kumpanya ng Mang Lando at malapit din na kaibigan ng kanyang ina. Nagulat si Mara nang makita ito dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Tita Elena! Bati ni Mara. Pilit nang ngumingiti. Ay Mara, ikaw pala iha. Masayang bati ni Tita Elena. Kumusta ka na? Kumusta na si Ray? At ang papa mo? Okay naman po kami, tita. Sagot ni Mara, nag-aalangan. Medyo may pinagdadaanan lang po. Naku, narinig ko nga. Malungkot na sabi ni Tita Elena. Kaya pala nagulat ako nang makita ko si Ray noon sa building ng Golden Horizon, pero parang nagmamadali siyang umalis. Nagkunot ang noo ni Mara. Golden Horizon po? Bakit po siya nandoon? Ang Golden Horizon ay isa sa pinakamalaking multinational company sa bansa. At isa rin sa mga kumpanya na dating inalok ng trabaho, si Ray. Hindi mo alam? May inalok sa kanyang posisyon doon bilang marketing manager ilang taon na ang nakalipas. Sabi ni Tita Elena. Maganda ang offer, malaki ang sweldo. Nagulat nga kami nang tanggihan niya. Sabi niya, hindi raw siya para sa corporate world. Gusto raw niyang maging creative. Pero sa totoo lang, sayang talaga ang pagkakataon na yon. Malaking tulong sana sa inyo. Para kang binuhusan ng malamig na tubig si Mara.
Ang mga salita ni Ray kanina, ayaw kong magpakamartir para sa isang trabahong ayaw ko. At ang mga salita ni Tita Elena ay nagtugma. Kaya pala sinabi ni Ray na hindi niya gusto ang trabaho na yon at ngayon ay sinisisi siya dahil hindi niya naintindihan. Ang totoo, si Ray ang may kasalanan. Siya ang may matinding takot sa responsibilidad. Pagka-uwi sa kondo, nakita niya si Ray na nakaupo sa sofa, tinitignan ng cellphone, tila walang ginagawa. Ang galit ay biglang bumalik kay Mara. "Ray!" Matinis ang boses niya. "Totoo ba ang sinabi ni Tita Elena? Yung sa Golden Horizon? Ikaw ba talaga ang tumanggi sa trabahong yon?" Nagulat si Ray, biglang tumayo. "Bakit? Ano naman kung tumanggi ako? Trabaho ko yon. Karapatan kong pumili." "Karapatan? Pero wala kang karapatan na sisihin ako sa mga pinili mo." Sigaw ni Mara. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo tinanggihan ang isang trabahong makakatulong sana sa atin? Dahil ba takot kang magtrabaho? Takot kang maging responsable? Mara, huwag kang sumigaw. Ano bang alam mo?" Galit na sabi ni Ray. Nilapitan si Mara. "Hindi mo maintindihan ang pakiramdam ko. Hindi ko gusto ang corporate world. Gusto ko ng kalayaan." "Kalayaan? Saan ka kukuha ng kalayaan kung wala tayong pera, Ray? Kung mamamatay tayo sa gutom, ito ba ang gusto mong kalayaan? Ang umasa sa iba?" Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa sigawan. Ang boses ni Mara ay naging matuloys. Ang boses ni Ray ay naging mapanisi. Tila nawawala na ang pagmamahal sa kanilang mga salita, napapalitan ng puot at pagkabigo. Biglang may kumatok sa pinto. "Tao po, Mama Lando po." Parehong natigilan sina Mara at Ray. Si Mang Lando. Bakit siya nandito? Binuksan ni Mara ang pinto at nakita niya ang ama na nakatayo doon. Ang mukha ay seryoso. "Narinig ko ang sigawan ninyo mula sa labas." Kalmadong sabi ni Mang Lando habang tinitignan ang loob ng kondo. Ang apartment ay unti-unting nagiging magulo. Hindi na tulad ng dati. "Ganito na ba kayo ngayon? Hindi na marunong mag-usap ng mahinahon?" "Papa, wala po kayong pakialam," sigaw ni Ray. "Kayo ang nagsimula nito. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito." Ako." Tumaas ang kilay ni Mang Lando. "Ako ang dahilan. Anak, binigyan ko na kayo ng lahat. Binigyan ko na kayo ng buhay na hindi ninyo pinaghirapan. Anong ginawa ninyo? Sinayang nyo lang, ni hindi nyo nga magawang maglinis ng bahay nyo. Tingnan nyo yan." Tinuro niya ang mga nakakalat na gamit sa sala. "Akala ninyo, habang buhay akong nandyan para sa inyo? Walang tao ang mayaman habang buhay. May mga bagay na kailangan ninyong paghirapan." Napahawak si Mang Lando sa kanyang bulsa. May kinuha, isang makapal na sobre. "Kaya nga ito, mga lumang bills ninyo yan. Mga binayaran ko noong mga panahon na kayo ay nagpapakasasa sa buhay. Basahin ninyo. At sana, matuto kayo." Ibinaba ni Mang Lando ang sobre sa mesa at pagkatapos ay tumalikod. "Maglinis kayo ng sarili niyong kalat. Hindi ko na kayo tutulungan." Umalis si Mang Lando. Iniwan sina Mara at Ray na nakatayo roon, parehong gulat at galit. Nang umalis si Mang Lando, binuksan ni Mara ang sobre. Puno ito ng mga lumang resibo ng credit card, ng renta, ng tuition fee, ng hospital bills na hindi niya matandaan. Ang lahat ng ito ay binayaran ni Mang Lando. Hindi lang pala ang pangaraw-araw nilang gastos, kundi pati na rin ang mga malalaking gastusin na akala nila ay naayos na lang. Napaupo si Mara sa sahig. Ang mga papel ay kumakalat sa paligid niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsisimula na siyang maintindihan. Hindi lang pala sila ang nagkamali. Hindi lang pala si Ray ang may kasalanan. Lahat sila. Ang ingay ng umaga sa labas ng kondo ay tila isang malakas na busina sa tenga ni Ray. Naglakad siya palayo mula kay Mara, mula sa kondo, at mula sa katotohanan na
Unti-unting lumulunok sa kanila ang mga salita ni Mang Lando, ang galit ni Mara, at ang sarili niyang kahihiyan ay tila bumubuo ng isang nakakabinging bulong sa kanyang isip. Failure, dependent, sinayang niyo lang. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang init ng araw na dati hindi niya alintana sa loob ng naka-aircon niyang sasakyan ay ngayon ay tila sumusunog sa kanyang balat. Ang kanyang tiyan ay kumakalam at ang kanyang uhaw ay hindi matugunan. Ang kaunting pera sa bulsa niya ay mabilis na naubos sa pamasahe at pagkain sa karinderya. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Nagpalipas siya ng gabi sa isang parke, nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ang mga bituin. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na napag-isa siya sa kanyang mga iniisip. At ang bigat ng katotohanan ay tila dinudurog ang kanyang pagkatao. Ilang beses na ba siyang nakakita ng pagkakataon na makabangon? Ang alok ng Golden Horizon na sinabi ni Mara ay totoo. Tinanggihan niya iyon, hindi dahil sa passion, kundi dahil sa takot. Takot sa responsibilidad. Takot na baka hindi niya kaya. Mas madali kasing umasa kay Mang Lando, mas madaling magpanggap na mayaman kahit hindi naman talaga. Ang kanyang pagiging creative ay naging pantakip lang sa kanyang katamaran. Pero ngayon, wala na si Mang Lando. Wala nang pwedeng pag-asahan. Kinabukasan, bumalik siya sa kondo. Ang bahay ay mas lalong magulo. At si Mara ay nakaupo sa sahig, umiiyak, napapalibutan ng mga lumang bills na iniwan ni Mang Lando. Nang makita siya ni Mara, tumayo ito at agad siyang niyakap. "Ray, ang dami nating kasalanan," bulong ni Mara habang umiiyak. "Lahat ng ito, binayaran ni Papa." Hindi na nagalit si Ray. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Sumama siya sa pag-upo sa sahig at magkasama silang pinagmasdan ang mga resibo. Mga hospital bills mula sa mga sakit na akala niya ay simpleng sipon lang, mga maintenance ng sasakyan, mga membership sa golf club niya, lahat. Binayaran ni Mang Lando. "Kailangan nating kumilos, Mara," sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay tila bago sa kanyang sarili. Hindi ito ang Ray na reklamador at mayabang. Ito ay isang Ray na puno ng determinasyon. Nag-umpisa silang magbenta ng mga gamit. Ang mamahaling branded bags ni Mara, ang mga signature watches ni Ray, ang mga gadget na hindi naman nila kailangan. Sa bawat gamit na nabenta, naramdaman nila ang kirot ng pagkawala. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. "Para tayong naglilinis ng sarili nating kalat," sabi ni Mara, pilit nang ngumingiti. "Oo," sagot ni Ray. "At oras na para magsimula tayo sa sarili nating paa." Naghahanap ulit si Ray ng trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpili. Pumunta siya sa construction site na nakita niya sa isang classified ad. "Gusto kong magtrabaho," sabi niya sa foreman. Ang kanyang boses ay matatag. "Kahit anong trabaho, kaya kong buhatin ang lahat." Nag-alinlangan ng foreman, tinitignan ng malinis na mga kamay ni Ray. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. "Sige, bukas ng umaga, 6:00, huwag kang malilate." Kinabukasan, 5:00 pa lang ay igising na si Ray. Nag-commute siya, sumakay ng jeep at tricycle. Ang amoy ng usok at ang init ng araw ay hindi na niya inalintana. Pagdating sa construction site, inabutan siya ng pala at helmet. Sa buong maghapon, nagbuhat siya ng semento, naghukay at naglinis. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng paltos, ang kanyang likod ay halos mabalda. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang ganitong trabaho, ngunit sa bawat patak ng pawis, naramdaman niya ang kakaibang pagmamalaki. Ito ang kanyang pinaghirapan. Ito ang kanyang kinita. Pag-uwi niya, napansin niya ang isang lumang karton sa ilalim ng sofa. Nakalimutan niya itong tignan dati. Nang buksan niya, laking gulat niya sa nakita.
Ito ay puno ng mga bank statements at papeles na may pangalan ni Mang Lando. Sinimulan niyang basahin ang mga dokumento, mga bank transactions na nagpapakita ng regular na paglilipat ng pera sa kanilang account, mga bayarin sa hospital, mga loans, at pagkatapos, nakita niya ito. Isang lumang resibo, may petsa 10 taon na ang nakalipas. Nakasulat doon, Payment for Business Loan, Project pangalan ng proyekto ni Ray, PHP 2,500,000. Nalaglag ang resibo sa kanyang kamay. Ang proyekto na yon ay ang kanyang negosyo na ipinagmalaki niya kay Mara na akala niya ay simpleng nalugi lang. Ngunit ang totoo, hindi lang nalugi. Ito ay may malaking utang at si Mang Lando ang bumayad. Namilog ang kanyang mga mata. 2,500,000 piso. Hindi lang ang luho nila ang binayaran ni Mang Lando, pati na rin ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pangarap na hindi naman niya talaga pinaghirapan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at kasabay nito ang matinding sakit. Hindi lang pala pera ang ginastos ni Mang Lando. Binayaran din niya ang lahat ng pagkukulang niya. Hindi ito totoo. Bulong ni Ray. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang lahat ng pagmamalaki at pagiging arogante niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagsisisi. Ang pagkashock ni Ray nang matuklasan ang bayad ni Mang Lando sa kanyang lumang utang sa negosyo ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Mara. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang pagkakautang ng kanyang asawa sa kanyang ama. Ang 7 milyong piso na nabanggit ni Mang Lando ay hindi lang pala para sa kanilang luho, kundi pati na rin sa mga pagkakamali ni Ray. Ray, ano yan? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang resibo mula sa nanginginig na kamay ni Ray. Ang pangalan ng proyekto ni Ray, ang PETSA, at ang nakakagulat na halaga ay malinaw na nakasulat doon. Hindi ko alam, Mara. Bulong ni Ray. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko alam na binayaran niya yan. Akala ko sarili ko ang nag-ayos niyan. Napakagatlabi si Mara, ang kanyang asawa na ilang beses na niyang pinaniwalaan na independent ay pala isang malaking pagkukunwari. Ang galit ay biglang bumalik sa kanya, ngunit ito ay napalitan ng matinding kalungkutan at takot. Paano sila makakabangon kung ganito kalalim ang kanilang problema? Magkasama nilang sinimulang saliksikin ang karton ng mga papeles ni Mang Lando. Dito nila nakita ang iba't ibang bank statements, mga bayarin sa property tax, at mga insurance. Ang bawat papel ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na mundo na matagal nang itinago ni Mang Lando. Tingnan mo to, Ray, sabi ni Mara habang hawak ang isang statement. Ang dami niyang ginastos sa renovation ng bahay natin noong 1 taon. Tapos yung sa resort sa Batangas, lahat yan. Siya ang nagbayad. Pero bakit? Bakit hindi niya sinabi sa atin? Tanong ni Ray. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa makita nila ang isang lumang passbook na may pangalan ni Mang Lando. Ito ay isang savings account at ang laman ay halos wala na. Nasaan ang pera niya? Tanong ni Mara, naguguluhan. Alam niyang mayaman ang kanyang ama. Nasaan napunta ang lahat ng yon? Naalala niya ang sinabi ni Tita Elena. Medyo may pinagdadaanan lang po. At ang papa mo, may kakaiba sa kanya. Bigla niyang naisip ang kanyang tito Oscar, isang pinsan ni Mang Lando na dati ring nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Matagal na rin silang hindi nagkikita, ngunit naalala ni Mara na malapit ito kay Mang Lando. Baka alam niya ang totoo. Kailangan nating kausapin si Tito Oscar, sabi ni Mara. Matatag ang boses. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa bahay ni Tito Oscar na ngayon ay matanda na at nakatira sa isang simpleng bahay sa probinsya. Sinalubong sila ni Tito Oscar ng may ngiti, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Oh, Mara Ray, mga anak,
Anong sadya niyo dito? Tito, gusto lang po naming magtanong tungkol kay Papa Lando, sabi ni Mara. May napapansin lang po kami na kakaiba sa kanya. Napabuntong hininga si Tito Oscar. Si Lando. Matigas ang ulo ng pinsan ko na yan. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tito? Tanong ni Ray. Alam niyo mga anak, simula ni Tito Oscar, si Lando matagal na siyang may problema sa negosyo. Ilang taon na rin niyang itinatago sa inyo. Akala niya, masaya kayo kung tustusan niya kayo. Ang totoo, matagal na siyang nagbebenta ng mga ari-arian niya para lang maitago ang katotohanan. Ari-arian? Tanong ni Mara. Tila hindi maintindihan, pero nasaan na ang iba? Marami na ang nabenta. Para sa inyo, para sa mga utang niya, at para lang mapanatili ang kanyang pangalan. Ang pinakahuling nabenta niya ay ang lumang lupa na pamana pa ng lolo ninyo. Sabi ni Tito Oscar, malungkot na nakatingin sa kanila. Nagulantang si Mara at Ray. Ang lupain na iyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi niya akalain na magagawa ni Mang Lando ang ibenta yon. Pero bakit? Bakit niya ginawa yan, Tito? Tanong ni Mara, halos umiiyak. Dahil mahal niya kayo, Mara, sabi ni Tito Oscar, at ayaw niyang makita kayong nahihirapan. Pero siguro, mali rin ang paraan niya. Habang pauwi, naramdaman ni Mara ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang pala sila ang nagkamali. Pati si Mang Lando, may mga lihim din pala. At ang mga lihim na yon ay may malaking epekto sa kanilang lahat. Nang makarating sila sa kondo, nakita nilang may nakadikit na papel sa kanilang pinto. Isang eviction notice. Final notice. Failure to pay rent. You have 24 hours to vacate the premises. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Wala na sila. Wala nang Mang Lando. Wala nang pera. Wala nang tirahan. Ang lahat ng kanilang inaasahan ay nawala na. Napakapit si Mara kay Ray. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Ray, mawawalan na tayo ng bahay. At pakiramdam ko, may mas malalim pa tayong hindi alam kay Papa. Mukhang hindi siya okay. Sa hindi kalayuan, nagring ang telepono ni Mara. Isang unregistered number. Nang sagutin niya, isang boses ng babae ang nagsalita. Puno ng galit at pagtatampo. Anak ni Lando, alam mo ba? Ipinagbili na ng ama mo ang lupa ng mga ninuno niyo. Alamin mo ang totoo. Para siyang nabingi sa huling narinig niya. Ang lupa ng mga ninuno nila. Ibinenta na ni Mang Lando. Hindi niya maintindihan. Ang lahat ng kanyang mundo ay tila gumuho. Ang huling tawag na natanggap ni Mara, ang balita tungkol sa pagbebenta ng lupa ng mga ninuno, ay tila isang malakas na kulog na gumising kay Ray mula sa kanyang pagkakahimbing. Hindi lang pala ang luho nila ang isinasakripisyo ni Mang Lando, kundi pati na rin ang mga bagay na may malalim na halaga sa kanilang pamilya. Ang lupa na yon ay simbolo ng kanilang pinagmulan, ng kanilang kasaysayan. Hindi, Mara. Hindi totoo yan, sabi ni Ray. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi magagawa ni Papa yan. Pero sino ang tumawag? At bakit niya sasabihin sa akin yan? Tanong ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tinitignan niya ang eviction notice sa pinto. Pagkatapos ay ang naguguluhang mukha ni Mara. Wala na silang tirahan. At ngayon, may ganitong balita pa. Kailangan nilang kumpirmahin ito. Kailangan nilang malaman ang totoo. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Ray, matatag ang boses. Ngayon na. Kahit na gabi na, sumakay sila ng bus papunta sa probinsya kung nasaan ang lupa. Ang buong biyahe ay tahimik, ngunit ang bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang iniisip. Si Ray ay puno ng pagtataka at galit, habang si Mara ay puno ng pag-aalala at takot. Nang makarating sila, madilim na ang paligid. Ang lumang bahay sa gitna ng lupa
ay mukhang inabandona. Walang ilaw. Ang tanging naririnig nila ay ang huni ng mga kuliglig at ang simoy ng hangin. Wala namang nagbago, Ray. Bulong ni Mara. Baka nagkamali lang ang tumawag. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa bahay, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa labas, tila nagbabantay. Si Manong Bert, ang dating katiwala ng lupa na matagal nang kasama ng kanilang pamilya. Manong Bert! Tawag ni Mara, tumakbo patungo sa kanya. Nagulat si Manong Bert nang makita sila. Mara, Ray, bakit kayo nandito? Manong, may itatanong lang po kami, sabi ni Ray. Totoo po ba? Naibenta na po ba ni Papa ang lupa? Napabuntong hininga si Manong Bert, ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Naku mga anak, pasensya na kayo. Pero, totoo nga, naibenta na ni Sir Lando ang lupa. Para silang binagsakan ng langit at lupa. Ang balita ay kumpirmado. Ngunit bakit? Bakit po, Manong? Kailan po? At kanino? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ilang buwan na rin. Dahan-dahan niya itong inasikaso, sabi ni Manong Bert. At hindi niya sinasabi kung kanino, pero ang alam ko, malaki ang pangangailangan niya sa pera. Sabi niya, para raw sa kinabukasan ng kanyang anak at manugang. Napaupo si Ray sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Kinabukasan, para sa amin? Pero bakit hindi niya sinabi? Sir Ray, minsan may mga bagay na hindi masabi ng isang ama sa kanyang mga anak. Malungkot na sabi ni Manong Bert. Nakita ko kung gaano nahirapan si Sir Lando noong araw na pinirmahan niya ang papeles ng lupa. Umiyak siya. Sabi niya, masakit Bert, pero kailangan kong gawin to. Kung hindi, paano na ang mga anak ko? Patuloy si Manong Bert sa pagsasalita. Alam niyo Sir Ray, Mamara, bukod sa mga gastusin niyo, mayroon din siyang mga utang sa negosyo na nalugi. Hindi niya sinabi sa inyo dahil ayaw niyang mag-alala kayo. Naghahanap siya ng paraan para matustusan kayo at maitago ang kanyang problema sa pera. Kaya niya naisipang ibenta ang lupa. Ang lahat ng ito ay tila isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo. Ang pagmamayabang ni Mang Lando na mayaman siya, ang kanyang pagtatago ng kanyang mga problema, ang kanyang pagbebenta ng lupa ng mga ninuno. Lahat ito ay dahil sa kanila, dahil sa kanilang pagiging dependent. Naramdaman ni Ray ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya ang may mga pagkakamali. Si Mang Lando na kinamuhian niya ay pala isang biktima rin. Biktima ng sarili niyang pagmamahal sa kanila at ng kanilang pagiging mapagsamantala. Kaya pala siya nagalit, Mara. Bulong ni Ray. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kaya pala siya nagalit nang tawagin ko siyang failure. Dahil sa totoo lang, tayo ang failure. Tayo ang dahilan ng lahat ng ito. Niyakap ni Mara si Ray at sabay silang umiyak. Ang kanilang mga luha ay bumuhos sa lupa. Tila nagbibigay pugay sa lupa ng mga ninuno na isinakripisyo para sa kanila. Naramdaman nila ang isang matinding kalungkutan, isang matinding pagkabigo sa kanilang sarili. Naiwan silang nakaupo sa gitna ng dilim, sa lupaing dati punong-puno ng alaala, at ngayon ay simbolo ng isang malaking sakripisyo. Hindi na nila alam kung saan sila pupunta, kung ano ang kanilang gagawin. Ang lahat ng kanilang inaasahan ay nawala na. Ang kanilang pamilya ay gumuho na. Ang bawat yapak ni Mara at Ray pabalik sa kondo ay tila may dalang mabigat na tunog. Ang mga balita mula kay Manong Bert, ang katotohanang ibinenta na ni Mang Lando, ang lupa ng kanilang mga ninuno para sa kanila at sa kanyang sariling naluging negosyo, ay bumalot sa kanilang mga puso na parang yelo. Hindi ito simpleng galit. Ito ay matinding sakit, pagsisisi at pakiramdam ng pagtataksil. Paano niya nagawa yon? Bulong ni Mara,
Ang boses ay basa ng luha. Paano niya itinago ang lahat ng ito sa atin? Dahil sa atin, Mara, sagot ni Ray. Ang kanyang mukha ay matigas. Dahil sa pagiging dependent natin, dahil sa katamaran ko, may bahid ng sariling puot sa boses niya. Kahit paggabi na, isang bagay lang ang nasa isip nila. Kailangan nilang harapin si Mang Lando. Kailangan nilang malaman kung bakit. Kailangan nilang ilabas ang lahat ng kirot na nararamdaman nila. Nang makarating sila sa mansyon ni Mang Lando, tahimik ang buong bahay. Walang ilaw sa sala. Nagring sila sa doorbell ng ilang beses at nang buksan ito ng isang katulong, nakita nila si Mang Lando na nakaupo sa kanyang study room, nagbabasa ng libro. Ang ilaw sa study room lang ang bukas. "Papa," sabi ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Napalingon si Mang Lando at nakita niya ang mugtong mga mata ni Mara at ang matigas na mukha ni Ray. Alam niyang mayroon na silang nalaman. "Anong ginagawa niyo dito ng ganito gabi?" tanong ni Mang Lando. Kalmado ang boses, tila wala lang. "Papa, bakit?" biglang tanong ni Ray. Ang kanyang boses ay galit. "Bakit mo ibinenta ang lupa ng mga ninuno? Bakit mo kami niloko? Bakit mo itinago ang lahat ng problema mo?" Inilapag ni Mang Lando ang libro. "Niloko? Sa tingin mo ba niloloko ko kayo? Sa tingin mo, ginagawa ko yan para sarili ko? Ginawa ko yan dahil sa inyo. Dahil hindi kayo marunong mabuhay. Dahil wala kayong pakialam sa buhay ninyo." "Wala kaming pakialam?" sigaw ni Mara, lumapit kay Mang Lando. "Pero ikaw, Papa, hindi mo rin kami tinuruan. Ginawa mo kaming dependent. Ginawa mo kaming umaasa sa'yo. Tapos ngayon, kami ang sisisihin mo sa mga problema mo?" "Problema ko? Problema natin yan. Ang pera na pinambayad ko sa lupa, saan napunta? Sa mga luho ninyo, sa mga utang ni Ray, sa lahat ng kapritsyo nyo." Tumayo si Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin na ibenta ang lupa na yon? Ang lupa na pinaghirapan ng lolo nyo? Pero ginawa ko yan para sa inyo. Para may matira sa inyo. Dahil sa takot ko na baka hindi kayo mabuhay nang wala ako. Pero sana, sinabi mo, sana, hinayaan mo kaming magdesisyon." Sigaw ni Ray, puno ng hinanakit. "Kahit kailan, hindi kayo natuto, Ray," balik ni Mang Lando. "Kahit kailan, hindi mo inako ang responsibilidad. Ang dami kong binayaran na utang mo sa negosyo mo na pinabayaan mo. Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo. Saan galing ang failure na sinabi mo sa akin nung isang araw? Sa sarili mong kakulangan." Ang bawat salita ni Mang Lando ay tumagos sa kanila. Punong-puno ng katotohanan na mahirap tanggapin. Nagulat si Mara sa narinig niya mula sa kanyang ama. Ang galit ay biglang napalitan ng sakit, ng pagsisisi. "Tama na, Papa. Umiiyak na," sabi ni Mara. "Tama na po." Ngunit hindi pa tapos si Mang Lando. "At ikaw, Mara, ang anak kong minahal ko ng buong puso. Sumasama ka sa kanya? Hindi mo na nga kayang i-manage ang sarili mong buhay. Ngayon, sinisisi mo pa ako? Kailan ka ba magiging matatag? Kailan mo ba paninindigan ang sarili mo at ang pamilya mo?" Ang mga salita ni Mang Lando ay tila nagpira-piraso sa puso ni Mara. Bumalik ang lahat ng kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging dependent, ang kanyang kakulangan. Pagkatapos ng matinding pagtatalo, lumabas sila mula sa bahay ni Mang Lando. Kapwa tahimik at basag ang puso. Walang nagsalita sa kanilang dalawa sa buong biyahe pa uwi. Ang galit sa pagitan nila ay tila nagiging isang malaking pader. Nang makarating sila sa kondo, ang dilim ay tila bumabalot sa kanilang pamilya. Nakita nila ang eviction notice na nakadikit pa rin sa pinto. Tila nagpapamukha sa kanila ng kanilang kabiguan. "Mara, lahat ng ito, kasalanan mo," biglang sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay walang buhay. "Kung hindi mo sana hinayaan na si Papa ang mag-alaga sa atin, hindi sana tayo ganito.
Hinayaan mo akong maging ganito. Natigilan si Mara. Kasalanan ko? Ray, ikaw ang may ayaw sa trabaho. Ikaw ang nagpabaya sa negosyo mo. Ngayon, ako ang sisisihin mo. Dahil hindi mo ako sinuportahan, Mara, hinayaan mo akong umasa kay Papa. Hinayaan mo akong maging dependent. Paano kita susuportahan kung ikaw mismo hindi mo alam ang gusto mo? Paano ako magiging matatag kung ang asawa ko walang alam sa buhay? Ang kanilang pagtatalo ay umalingaw-ngaw sa loob ng kondo na tila nagiging mas malaki at mas malamig sa bawat salita. Ang kanilang pagmamahalan ay tila nawawala, napapalitan ng matinding puot at sisi. Sa huli, napaupo si Mara sa sahig, umiiyak, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Ray ay tumalikod, naglakad patungo sa bintana, at tinitignan ang madilim na kalangitan. Ray, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang puso ay basag. Si Ray ay nanatiling tahimik, walang imik. Ang kanyang likod ay tila isang matigas na pader, walang anumang emosyon. Hindi ko alam, Mara. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang hangin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang bahay ay tila lumamig. Ang lahat ay nawala. Ang kanilang pamilya, ang kanilang tirahan, ang kanilang pagmamahalan. Ang lahat ay tila gumuho, iniiwan si Mara na nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Ang kadiliman ng gabi ay tila bumabalot kay Ray, ngunit ang mas matinding dilim ay nasa loob ng kanyang puso. Ang mga salita ni Mara, ang mga paratang ni Mang Lando, at ang katotohanang nakita niya sa mga lumang papeles, lahat ay bumubuo ng isang nakakabinging ingay sa kanyang isip. Failure, dependent, hindi mo ako sinuportahan. Ang lahat ay nagsimulang maging malinaw at ang pinakamalaking pagkakamali ay ang kanyang sarili. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Tinitignan ang madilim na kalangitan. Ang mga bituin ay tila nagtatago sa ulap. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod sa lahat ng pagpapanggap. Pagod sa lahat ng takot. Tiningnan niya si Mara na nakaupo sa sahig, umiiyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, nakita niya ang isang babaeng nanghihina. Isang babaeng kailangan niya. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Biglang may nagbago sa loob ni Ray. Ang matigas na pader ng pagtanggi ay unti-unting gumuho. Ang kanyang puso, na matagal nang natakpan ng pride at pagiging dependent, ay unti-unting bumukas. Ito ang pinakamababa na narating niya. Wala na siyang pwedeng puntahan, kundi ang pataas. Nilapitan niya si Mara, lumuhod sa harap nito, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Mara, ang kanyang boses ay malambot, halos pabulong. Patawarin mo ako. Napaangat ng tingin si Mara. Ang kanyang mga mata ay namamaga, puno ng luha. Kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko. Patuloy ni Ray. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Naging bulag ako. Naging matigas ang ulo ko. Dahil sa takot ko na baka hindi ko kaya, hinayaan ko kayo. Hinayaan ko ang sarili ko na umasa. At ngayon, ito ang kinalabasan. Niyakap niya si Mara ng mahigpit. At doon, sa gitna ng kanilang gumuho na mundo, nagsimula ang kanilang paghilom. Nagsimula silang magkapatawaran, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang sarili. Anong gagawin natin, Ray? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. Huminga ng malalim si Ray. Magsisimula tayo ulit. Sa simula. Kahit gaano kahirap. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Ang kondo ay tila mas maliit na, mas malamig. Ngunit ngayon, mayroon na itong kakaibang init. Ang init ng determinasyon.
Nag-impake sila ng mga natitirang gamit, ang mga damit na maaari pa nilang suotin, ang ilang larawan ng kanilang pamilya, at ang mga lumang bills na nagsisilbing paalala ng kanilang nakaraan. Ang lahat ng luho ay nawala na, ngunit ngayon, mayroon silang mas mahalaga, ang kanilang sarili. Naghahanap si Ray ng trabaho, hindi na pinipili. Pumunta siya sa construction site kung saan siya nagtrabaho noon. Boss, pwedeng magtrabaho ulit? Tanong niya sa foreman. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagpapakumbaba. Napangiti ang foreman. Alam kong babalik ka, Ray. Nakita ko ang determinasyon sa mata mo. Habang nagtatrabaho si Ray sa construction site, si Mara naman ay nag-iisip kung paano sila makakatulong. Naalala niya ang kanyang hilig sa pagluluto. Ang mga simpleng luto na itinuro ng kanyang ina na dati ginagawa lang niya para sa kanyang pamilya. Magluluto ako, Ray. Sabi niya kay Ray ng gabing iyon. Magluluto ako ng mga pagkain, tapos ibebenta ko sa construction site kung saan ka nagtatrabaho o kaya sa mga kapitbahay. Nagulat si Ray. Kaya mo ba yan, Mara? Kailangan kong subukan, sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon para sa atin, para sa ating kinabukasan. Nagbenta sila ng natitirang alahas ni Mara, pati na ang kanyang engagement ring upang makakuha ng puhunan. Ang desisyon na yon ay masakit, ngunit alam nilang kailangan. Kinabukasan, lumipat sila sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Wala itong aircon, maliit ang banyo, at ang kusina ay shared. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, naramdaman nila ang isang kakaibang kapayapaan. Sa unang gabi nila, sa bago nilang tirahan, nakaupo sila sa sahig, magkatabi. Wala silang kama, wala silang komportableng upuan. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroon silang nakita. Ang isang maliit na apoy ng pag-asa. Niyakap ni Ray si Mara at hinalikan ng kanyang noo. Salamat, Mara. Salamat at hindi mo ako iniwan. Hindi kita iiwan, Ray. Bulong ni Mara. Hindi na tayo mag-iisa. Magkasama tayo dito. Tumingin sila sa labas ng bintana ng maliit na kwarto. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nagiging maliwanag. Ang mga bituin ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng sinag ng araw. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Mara, sabi ni Ray, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Magagawa natin to. Aalagaan natin ang isa't isa at ipapakita natin kay Papa na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Ang bawat araw sa maliit na silid sa boarding house ay tila isang bagong pahina sa libro ng buhay ni Mara at Ray. Ang amoy ng sariwang kape sa umaga, ang ingay ng mga sasakyan sa labas, at ang init ng araw ay tila nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanilang pagkatao. Wala na ang mga luho, ngunit mayroon silang mas mahalaga, ang bawat isa at ang kanilang bagong determinasyon. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na si Mara. Ang maliit na mesa sa sulok ng kwarto ay naging kanyang kusina. Dito niya inihahanda ang mga pagkaing ibebenta niya. Simula sa adobo na may bawang hanggang sa sinigang na may gulay at syempre, ang kanyang spesyal na longganisa na sarili niyang gawa. Ang bawat luto ay punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang bango naman niyan, Mara, sabi ni Ray habang naghahanda para sa trabaho sa construction site. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Para sa atin to, Ray, nakangiting sabi ni Mara, para makabangon tayo. Tuwing tanghali, dinadala ni Mara ang kanyang mga lutuin sa construction site. Nandoon si Ray, pawis na pawis, nagtatrabaho ng walang reklamo. Tuwing nakikita niya si Ray na kumakain ng kanyang niluto, naramdaman niya ang matinding pagmamalaki. Hindi ito tulad ng dati na laging may nagluluto para sa kanila. Ngayon, ang bawat subo ay may halong pagmamahal at pagpapahalaga.
Ang sarap talaga ng luto mo, Mara, sabi ni Ray habang lumalamon ng adobo. Mas masarap pa sa luto ni Mang Lando. Natawa si Mara. Huwag kang ganyan, baka marinig ni Papa. Ang mga construction workers ay unti-unting naging suki ni Mara. Ang kanyang mga lutuin ay mabilis na nabebenta at sa bawat benta, naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan. Hindi ito ang pera na galing sa credit card ni Mang Lando. Ito ay pera na pinaghirapan niya. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, magkasama silang uupo sa sahig, magkaakbay. Hindi na sila nag-aaway. Sa halip, nagkwekwentuhan sila tungkol sa kanilang araw, sa kanilang mga plano, at sa kanilang mga pangarap. Alam mo, Mara, sabi ni Ray, habang tinitignan ang kanyang mga kamay na puno ng paltos. Dati, kinamumuhian ko ang trabahong to. Pero ngayon, pakiramdam ko, mas lalaki ako dito, mas totoo. Ako rin, Ray, sagot ni Mara. Dati, akala ko, wala akong alam sa buhay. Pero ngayon, pakiramdam ko, mas kaya kong gawin ang lahat, mas matatag ako. Ang kanilang maliit na negosyo ay unti-unting lumalaki. Bukod sa pagluluto, nagsimula rin si Mara na magtahi ng mga simpleng damit na binibenta niya sa kanyang mga kapitbahay. Si Ray naman, bukod sa construction, ay nagkaroon din ng extra job bilang driver ng delivery. Ang bawat kusing na kinikita nila ay iniipon para sa kanilang kinabukasan. Isang hapon, habang naglalakad si Mara sa palengke, nakasalubong niya si Aling Nena, isang matandang kaibigan ni Mang Lando. Nagulat siya nang makita ito. Aling Nena, bati ni Mara, lumapit. Mara, ikaw pala iha, kumusta ka na? Masayang bati ni Aling Nena, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kumusta na ang papa mo? Hindi ko na siya nakikita masyado. Okay naman po siya, Aling Nena, sagot ni Mara, nag-aalangan. Bakit po? Naku, iha. Kasi kamakailan lang nakita ko si Sir Lando sa ospital. Akala ko may sakit siya. Pero sabi niya, may inaasikaso lang daw. Sabi ni Aling Nena. Pero totoo, payat siya at mukhang pagod na pagod. Mayroon din akong narinig mula sa kapitbahay niya na mayroon siyang extra job na pinasok sa gabi. Nagbabantay daw sa isang building. Nagulantang si Mara. Ospital? Extra job? Ang Mang Lando na dating nagpapamukha sa kanila ng kanyang kayamanan, ngayon ay nagtatrabaho sa gabi at pumupunta sa ospital? Sabi niya, kailangan ko lang kumita para sa sarili ko. Pero pakiramdam ko, may tinatago siya. Patuloy ni Aling Nena. Pero sana, makabalik na siya sa dati. Sana gumaling na siya. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib. May sakit si Mang Lando at nagtatrabaho pa sa gabi? Ang mga salita ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang ama, na dati matigas at mapagmataas, ay pala nagtatago ng isang malalim na problema. Nang gabing iyon, kinuwento ni Mara ang lahat kay Ray. Ray, pakiramdam ko, may tinatago si Papa sa atin. Hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kanya, sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Aling Nena, nakita niya si Papa sa ospital at nagtatrabaho raw siya sa gabi. Napatingin si Ray kay Mara, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang lahat ng galit at hinanakit niya kay Mang Lando ay biglang naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng takot. Hospital? Extra job? Ulit ni Ray. Hindi totoo yan, Mara. Mayaman si Papa. Hindi niya kailangan gawin yan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Ray ang isang matinding kurot. Ang kanyang ama, na kinamuhian ni Samya, ay pala isang tao na may sariling mga problema. At ang mga problemang yon ay tila mas malalim kaysa sa kanilang inaasahan. Ang mga salita ni Mara tungkol kay Mang Lando
ospital at extra job ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ray. Imposible. Hindi niya matanggap. Si Mang Lando, ang matigas at aroganteng biyanan na bumubuhay sa kanila, ay hindi pwedeng magkaroon ng ganitong problema. Pero ang kurot sa kanyang dibdib ay hindi mawala. Isang pakiramdam na may tinatago si Mang Lando, isang bagay na mas malalim pa sa pera. Kailangan nating kumpirmahin to, Mara, sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ako naniniwala. Pero kung totoo man, kailangan nating malaman. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang trabaho, lihim nilang sinundan si Mang Lando. Hindi ito madali. Kailangan nilang maging maingat, magtago, at mag-ingat na huwag silang makita. Sinundan nila si Mang Lando mula sa kanyang bahay patungo sa isang malaking gusali sa Makati. Isang commercial building. Nagtago sila sa loob ng kanilang lumang kotse na binili nila sa pinagsama nilang ipon. Nang makita nila si Mang Lando na naglalakad papasok sa building, nagulat sila. Nakasuot ito ng uniforme ng security guard. Security guard, si Mang Lando. Ang dati naglalakad sa high-end malls, nasuot ang kanyang mamahaling damit, ngayon ay nagbabantay ng isang gusali sa gabi. Hindi ito totoo, bulong ni Mara. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa bibig. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Ray. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang lahat ng galit at hinanakit niya kay Mang Lando ay biglang naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng sakit at awa. Sinubukan nilang sundan si Mang Lando, ngunit mahigpit ang security sa loob ng building. Napilitan silang maghintay sa laba, hanggang sa makita nila si Mang Lando na lumabas kasama ang isang nurse. Nagulat sila. Bakit kasama ni Mang Lando ang isang nurse? Sinundan nila si Mang Lando at ang nurse patungo sa isang ospital, isang private hospital. Nagtago sila sa loob ng waiting area. Habang tinitignan si Mang Lando, nakausap ang doktor. Habang naghihintay, narinig nila ang ilang usapan ng mga nurse. Kawawa naman si Sir Lando, sabi ng isang nurse. Ang tigas talaga ng ulo. Ayaw magpakimo dahil mahal daw. Oo nga, ang hirap din naman kasi ng sakit niya, sagot ng isa pa. Pero kahit mayaman, mahirap pa rin magkasakit. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Kimo? Sakit? May sakit si Mang Lando? Nang lumabas si Mang Lando mula sa opisina ng doktor, tinitignan niya ang kanyang cellphone. Tila may malalim na iniisip. Lumabas siya mula sa ospital at sumakay sa isang taxi. Sinundan nila. Nang makauwi si Mang Lando at makapasok sa kanyang bahay, biglang nakita ni Ray ang isang lumang bag na nakalimutan ni Mang Lando sa taxi. Kinuha niya ito at nang buksan niya, nakita niya ang isang folder. Isang medical folder. Ang pangalan ni Mang Lando, ang petsa at ang diagnosis ay malinaw na nakasulat doon. Cancer. Stage 2. Kailangan ng chemotherapy. Nalaglag ang folder sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila nadurog. Cancer. Ang Mang Lando na kinamuhian niya, na inakala niyang mayabang at mayaman, ay pala nagtatago ng isang malalim na lihim. Isang malalim na sakit. Naalala niya ang mga salita ni Aling Nena. Payat siya at mukhang pagod na pagod. Nakatatrabaho siya sa gabi. Lahat ay nagkakatugma. Lahat ay totoo. Ray, anong nangyari? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang folder at nang makita niya ang diagnosis, nagsimula siyang umiyak. May sakit si Papa, bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. May cancer siya. Niyakap ni Ray si Mara. Ang kanyang sariling mga mata ay lumuluha. Hindi ito galit. Hindi ito hinanakit. Ito ay matinding pagsisisi. Ang lahat ng ito, ginawa niya para sa atin. Sabi ni Ray, ang kanyang boses ay basag. Nagtatrabaho siya sa gabi. Kahit may sakit siya,
Binenta niya ang lupa ng mga ninuno at pinagbigyan niya tayo sa lahat ng luho para lang maitago ang sakit niya. At tayo, tinawag pa natin siyang failure. Ang lahat ng kanilang mga nakaraang pagtatalo, ang lahat ng kanilang mga paratang ay tila bumalik sa kanila na parang isang matinding sampal. Sila ang failure. Sila ang naging dahilan ng lahat ng paghihirap ni Mang Lando. Sa hindi kalayuan, nakita nila si Mang Lando na naglalakad papasok sa kanyang bahay. Ang kanyang katawan ay tila pagod na pagod. Umubo siya ng malakas, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili at pilit nang ngumingiti sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim, ngunit ang kanyang mamamangiti ay tila nagtatago ng isang matinding sakit. Kailangan nating gumawa ng isang bagay, Mara, sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na tayo pwedeng manatiling ganito. Kailangan nating ayusin ang lahat. Ang bawat oras na lumipas matapos matuklasan ang kondisyon ni Mang Lando ay tila isang matinding pagsubok para kina Mara at Ray. Ang bigat ng katotohanan, ang cancer ni Papa, ang kanyang pagtatago, ang kanyang pagtatrabaho bilang security guard sa gabi, ang pagbebenta ng lupa ng mga ninuno ay pumiga sa kanilang mga puso. Ang galit at pagtatampo ay naglaho, napalitan ng matinding pagsisisi at pagmamahal. Hindi ko matanggap, Ray, bulong ni Mara, habang nakaupo sila sa maliit nilang silid, magkaakbay. Si Papa, nagpapahirap siya ng ganoon para sa atin. At tayo pa ang nagalit sa kanya. Mara, kasalanan ko rin, sabi ni Ray. Ang kanyang boses ay basag. Naging bulag ako sa pride ko. Naging bulag ako sa katotohanan. Hindi na sila nag-away. Hindi na sila nagsumbatan. Ngayon, mayroon silang mas malaking kalaban. Ang sakit ni Mang Lando at ang kanilang sariling pagkukulang. Kailangan nating bumawi, Ray, sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipakita kay Papa na nagbago na tayo, na mahal natin siya. Agad silang gumawa ng plano. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa ospital kung saan nakita nila si Mang Lando. Nagtanong sila sa mga staff doon at nalaman nilang may appointment si Mang Lando sa oncologist sa araw na yon. Naghintay sila sa labas ng klinik, ang kanilang mga puso ay kumakaba. Nang lumabas si Mang Lando, nagulat siya nang makita sila. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila hindi inaasahan ang kanilang presensya. Mara, Ray, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Mang Lando, ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Mara at agad niyang niyakap ang ama. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Papa, patawarin mo kami. Patawarin mo po ako, Papa, sabi ni Ray. Lumapit at yumakap din kay Mang Lando. Kasalanan ko po ang lahat. Nagulat si Mang Lando. Hindi niya maintindihan. Anong pinagsasabi ninyo? Bakit kayo humihingi ng tawad? Alam po namin, Papa, sabi ni Mara, habang umiiyak. Alam po namin ang sakit ninyo. Alam po namin ang lahat ng sakripisyo ninyo. Ang pagbebenta ng lupa, ang pagtatrabaho sa gabi, ang pagtatago ng sakit ninyo. Lahat po yan, ginawa ninyo para sa amin. Napaupo si Mang Lando sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Sino ang nagsabi sa inyo? Paano ninyo nalaman? Nalaman po namin, Papa, sagot ni Ray. Sinundan po namin kayo. Nakita po namin ang lahat. Huminga ng malalim si Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ayaw kong mag-alala kayo. Ayaw kong makita kayong nahihirapan. Ginawa ko yan para sa inyo. Pero Papa, mas nahihirapan po kami ngayon, sabi ni Mara. Masakit po sa amin na makita kayong nagpapakahirap ng mag-isa. Dapat magkasama tayo dito. Inilahad ni Ray ang kanyang plano. Papa, simula ngayon, kami na po ang bahala sa inyo. Ibabalik po namin ang lahat ng gastos ninyo. Kami na po ang magbabayad ng gamot ninyo.
Kami na po ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na po kayo magtatrabaho sa gabi. Magpapahinga na po kayo. Nagulat si Mang Lando. Pero paano? Wala kayong pera. Hindi niyo pa nga kayang tustusan ang sarili ninyo. Meron na po kami, Papa, sabi ni Mara. Ngumingiti habang pinupunasan ang kanyang luha. Nagtrabaho po kami ng maigi. Mayroon na po kaming maliit na negosyo at handa po kaming ibigay ang lahat para sa inyo. Niyakap ulit ni Mang Lando ang mga anak niya. Ang kanyang mga luha ay dumaloy. Ngayon, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan. Sa wakas, naintindihan na ng kanyang mga anak. Sa wakas, nagbago na sila. Sa araw na yon, nagsimula ang kanilang paghilom. Dinala nila si Mang Lando sa kanyang bahay. Naglinis sila ng bahay. Inayos ang lahat. Ipinaghanda nila siya ng masarap na pagkain. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Mang Lando ang kapayapaan. Ang kanyang mga anak, na dati umaasa lang sa kanya, ay ngayon ay nag-aalaga na sa kanya. Ang kanyang sakit ay hindi pa rin nawala, ngunit meron na siyang kasama. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, nakangiti si Mang Lando. Mga anak, pakiramdam ko, mas masarap ang pagkain na to ngayon. Dahil galing sa pinaghirapan ninyo, niyakap ni Mara at Ray ang ama. Ang kanilang pamilya ay hindi na gumuho. Ito ay muling nabuo. Mas matatag, mas puno ng pagmamahal. Lumipas ang ilang taon. Ang maliit na negosyo ni Mara at Ray na nagsimula sa isang maliit na kwarto sa boarding house ay lumago at yumabong. Ang kanilang catering service ay naging kilala sa kanilang lugar at ang mga tahi ni Mara ay pinipilahan na. Si Ray naman, bukod sa pagiging business partner ni Mara, ay nagtatrabaho na rin sa isang reputable na logistics company. Gamit ang kanyang pinaghirapan para suportahan ang pamilya. Hindi na sila nakatira sa maliit na boarding house. Sa halip, nakatira na sila sa isang simpleng ngunit magandang bahay na sarili nilang ipinundar. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento ng kanilang paghihirap, ng kanilang pagbabago, at ng kanilang tagumpay. Si Mang Lando, sa tulong ng pamilya niya at ng kanyang mga anak, ay unti-unting gumaling. Bagamat meron pa ring inindang sakit, mas malakas na siya at mas masigla. Ang pagmamahal at pag-aalaga ni Mara at Ray ang naging pinakamabisang gamot sa kanya. Hindi na siya nagtatrabaho bilang security guard. Sa halip, nagtuturo na siya ng financial literacy sa mga mahihirap na komunidad. Ibinabahagi ang kanyang karanasan at mga aral sa buhay. Isang hapon, habang nakaupo sila sa kanilang hardin, nagtatawanan at nagkwentuhan, napansin ni Mang Lando ang kanyang mga anak. Si Mara, na dati mahinhin at umaasa, ay ngayon ay isang matatag na babae, isang responsableng ina at asawa. Si Ray, na dating arogante at dependent, ay ngayon ay isang mapagpakumbabang lalaki, isang matatag na haligi ng pamilya. Mga anak, sabi ni Mang Lando, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng pera o ari-arian. Ito ay sa pagmamahalan, pagkakaisa, at pagiging matatag. Niyakap ni Mara at Ray ang kanilang ama. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng sakit at paghihirap ay nagbunga ng isang mas matatag na pamilya. Hindi na po kami umaasa sa inyo, Papa, sabi ni Ray, ngumingiti. Pero hindi po kami titigil sa pag-aalaga sa inyo. Kayo po ang aming inspirasyon. Oo nga po, Papa, sabi ni Mara. Kayo po ang nagturo sa amin kung paano tumayo sa sarili naming mga paa, kahit sa pinakamahirap na paraan. Natawa si Mang Lando. Minsan, kailangan nating masaktan para matuto. At masaya ako na natuto kayo. Tiningnan nila ang kanilang maliit na bahay na gawa sa kanilang sariling pinaghirapan. Ito ay simbolo ng kanilang kalayaan, ng kanilang dignidad.
Hindi na sila nakakulong sa anino ng kayamanan ni Mang Lando. Ngayon, malaya na sila. Sa dulo ng kanilang hardin, mayroong isang maliit na puno na itinanim ni Mara at Ray. Simbolo ito ng kanilang bagong simula, ng kanilang paglago. Ang bawat dahon ay sumasagisag sa kanilang mga paghihirap at ang bawat bunga ay sumasagisag sa kanilang tagumpay. Ang kwento ni Mara at Ray ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal at dignidad ay hindi nabibili. Ito ay pinaghihirapan, ito ay natutunan, at sa huli, ito ay nagbibigay ng kalayaan. Ang kalayaan na maging ikaw, ang kalayaan na magmahal, at ang kalayaan na mamuhay ng may dignidad. Niyakap ni Mang Lando ang kanyang mga anak at nakita niya sa kanilang mga mata ang kanyang sarili. Hindi ang kanyang dating pagmamataas, kundi ang kanyang puso na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngayon, Mara Ray, sabi ni Mang Lando, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at kapayapaan. Ngayon, totoo na. Ipinagmamalaki ko kayo at alam kong sa wakas, malaya na kayo. Malaya na tayong lahat. Magkahawak kamay na tumingin sina Ray at Mara sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Isang bagong simula, isang bagong kabanata, at isang pagmamahalan na mas matatag kaysa sa anumang yaman. At dito nagtatapos ang kwento ni Ray at Mara at ang paglalakbay ng pamilyang De Los Reyes tungo sa tunay na kalayaan at pag-ibig. Sa bawat sandali ng inyong pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina, taos puso akong nagpapasalamat. Bilang inyong manunulat, isang malaking karangalan ang maibahagi ang kwentong ito na may layuning umantig sa inyong mga puso at magbigay inspirasyon. Sa bawat salita, naramdaman ko ang bawat luha, ang bawat galit, at ang bawat ngiti ng ating mga karakter. Ang bawat hamon na kanilang hinarap ay tila naging hamon din para sa akin, at ang kanilang pagbangon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Naway ang paglalakbay ni Mara at Ray ay nagpakita sa atin na gaano man kalalim ang ating mga pagkakamali, gaano man kalaki ang ating mga takot, laging may pagkakataon para sa pagbabago. Ang tunay na pagmamahal, pagpapatawad, at ang paghahanap ng ating sariling dignidad ay ang mga pundasyon na magpapatatag sa ating mga pamilya. Isang paalala ito na ang kalayaan ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pagtanggap ng responsibilidad at pagtayo sa sarili nating mga paa. Sa bawat isa sa inyo na nakinig at nakiisa sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyong bahagi? Ano ang aral na inyong natutunan? Mahalaga sa akin ang inyong mga komento. Maraming salamat muli at sana'y patuloy nating yakapin ang mga aral ng pag-ibig at pag-asa sa bawat yugto ng ating buhay.